Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sinagot ni Congressman Joel Chua itong birada ni Cheese Escudero laban sa kanila. Ayon po kasi kay Cheese, bakit daw sila pinamamadali na gawin na itong paglilitis kay Sara kung itong Kamara ay pinatulog ang impeachment complaint ng halos 2 buwan bago ito ipasa sa Senado. Dito po sinagot nitong si Congressman Chua ang banat ni Cheese. Anyway, panoorin na muna natin ang sinabi ni Cheese. Isa-isahin muna natin. Sang-ayon sa rules ng Senado, kapag kami inihaing articles of impeachment or complaint or resolution on impeachment sa Senado, the Senate President, nakalagay sa rules namin, shall take proper order of the subject of impeachment. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng shall take proper order of the subject of impeachment? Hindi nung impeachment complaint, hindi nung impeachment but the subject of impeachment. Ibig sabihin nun, kailangan isaayos muna ng Senate President ang Senado para sa pag-conduct ng isang pagdinig o trial. Sasagutin ko rin yung isang napakinggan kong abogado na tila eksperto din daw sa mga bagay na ito. Sabi niya, the Senate shall immediately, ayon sa kanya, sabi ng Konstitusyon, proceed with trial. Busin na lang ng konti, pero parang hindi niya nabasa yung saligang batas. Walang sinabing immediately ang saligang batas. Ang sinabi ng saligang batas ay shall forthwith proceed with trial. Ngayon, kung babalik tanawan natin, bago ko sagutin yung tanong, Sally, kukumpletuhin ko na para... Okay. Kung babalik tanawan natin, may inihain na impeachment complaint noong 2011 laban kay Ombudsman Mercy Gutierrez. Inihain nyo ng March 23. Nag-adjourn ang Senado ng March 26. Walang ginawa ang Senado noon. Nagsimula ang trial May 19. Mahigit kulang-kulang isang buwan ang lumipas dahil magre-recess din sila noong mga panahong yon. Kung maalala nyo ang impeachment ni dating Chief Justice Corona, ng yumaong dating Chief Justice na si Corona, final ang impeachment complaint ng December 13, nag-trial po sila January 19. So kung susuriin nyo, base sa President yung salitang forthwith, hindi naman po ibig sabihin nun kinaumagahan, agad-agad, dali-dali. Mahigit 2 buwang inupuan, pinag-aralan, binasa, tiningnan ng Kamara yung mga impeachment complaint na nakabinbin. Mahigit 2 buwan, hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker para i-refer sa plenary at sa Committee on Justice. Magkatabi lamang naman ang kwarto tulad sa Senado ng Secretary General at ng Speaker, ang Secretary ng Senate at ng Senate President. Bakit naman kami bigla sasabihang gumalaw umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Kung nagpa-banjing-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin halos mag-aalas 5 pa ng hapon. So, bilang katugunan, gagampan na namin ang aming tungkulin na pwedeng magawa habang recess, kabilang na ang pag-review ng rules ng Senado sa impeachment dahil kailangan po itong i-update. Halimbawa, yung pagkakaroon at requirement ng judicial affidavits, yung pagkakaroon ng provision at procedure para mag-hearing sa harap ng commissioner, yung pagkakaroon ng matatag at malakas na pre-trial procedure para swabe na at hindi na komplikado at magulo yung trial proper. Ito ay mga bagong procedure sa Rules of Court na pumasok bago po namin itinalaga yung aming Rules on Impeachment noon na kailangan po naming baguhin. Pangalawa, kailangan pa rin pag-aralan siyempre ng Secretary General ng Senado, ng Secretariat ng Senado, yung impeachment complaint mismo. Tinanggap lamang namin yung kahapon. So dun sa nagsasabing, bakit hindi agad-agad binabasa baba? May trabaho po kaming kailangan gampanan. Halimbawa, yan po mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Cheese Escudero dito sa mga taga-Kamara. Ngayon panoorin naman natin itong sinabi ni Congressman Joel Chua. Hingil dito sa banat ni Cheese Escudero sa Kamara.
Yung kine-claim nila na yung base sa rules ninyo mismo dyan sa kapulungan, hindi nasunod yung number of days within which dapat i-transmit from the first office kung saan i-final yung impeachment complaint doon sa opisina ng House Speaker and so on and so forth. Hindi po totoo yun. Yun ay walang katotohanan. Dahil kung titignan po ninyo yung aming kasi ang nakalagay doon sa aming rules, 'di ba? Ang sinasabi doon 10 session days. 10 session days. At nung final po nila ito, kung di po ako nagkakamali, 27 session day, at nung ito po ay na-transmit ay nasa 36 session day sa Office of the Speaker. Kaya wala pong katotohanan dahil pasok doon sa 10 session day period na sinasabi. Kaya nga hindi nga po namin malaman kung ano, ito ay maliwanag lamang na talagang dilatory tactics, legal maneuvering, or whatsoever. Okay, in the meantime, ito si Senate President Jesus Escudero, paulit-ulit niyang binabanggit ito. Ibinabalik yung tanong naman sa inyo, sa mga kongresista. Kasi sagot niya ito doon sa mga sinasabi sa kanya. Sabi ng Constitution, forthwith pero bakit ang tagal-tagal magsimula ng trial dyan sa Senado? Ang kina-claim niya, bakit daw 2 buwan na nandyan sa sa House of Representatives yung mga impeachment complaints, hindi raw kayo kumilos, tapos nung last day, at saka ninyo tinatransmit, tapos sila raw mamadaliin. Anong tugon niyo po, Ron? Well, with all due respect sa ating Senate President, alam mo, Christian, magkaiba ang papel ng House sa Senado. Kasi sa House, ang trabaho namin ay mag-establish. Diba? Kumbaga sa korte, nasa piskalya Ang House yan ang parang piskalya. Ang kailangan mo establish ng kaso. Hindi ka naman po pwedeng magsampa sa korte ng isang kaso na eventually, alam mo, madidismiss din lang. Tama ba? Now, ito kasing unang 3 impeachment complaint na i-final. Unang-una, wala naman po kaming kinalaman dyan. May mga ilang miyembro lamang na nag-file niyan. Yung first impeachment complaint, kung hindi po ako nagkakamali, it contains, I think, 23 articles of impeachment. 23 or 27? Something parang like 27 ang tanda ko Tapos yung pangalawa, isa lang. 27. Okay. Now, nakita namin ito, masyadong matagal, masyadong mahaba. In fact, pag itong isinalang namin sa Committee on Justice, tapos na ang 19th Congress, hindi pa rin kami tapos na i-hear ito sa Committee on Justice. So pag nangyari yun, dito napapasok yung 1-year ban. Diba? So Okay. bakit ka naman magpa-file ng isang impeachment complaint na sa tingin mo, papasok dun sa 1-year ban? So yung Okay. pangalawa at yung pangatlo naman, sobrang iksi. Kaya nga ang alinlangan ng mga kongresista na pag ito naman, baka mamaya hindi rin masyadong mag-matter. Kaya alam mo, siyempre kailangan, we have to come up with an impeachment complaint na katanggap-tanggap sa lahat. Hindi lang ito 24 kongresista. Ang pinag-uusapan natin dito, mahigit 300 na kongresista na dapat magsang-ayon sa lahat. So hindi naman yung ganung kabilis. Kaya nga po, eto nga po, ang napagdesisyonan po namin, eto na po, yung 4th impeachment complaint, at ito, ang laman nito, 7 lamang. 7 articles na sa tingin namin ay solid at back talaga ng matitibay na ebidensya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.